Children, obey your parents in the Lord. Kaya mo na maglingkod sa Diyos. Kung tatawagin niya na magiging pastor, dapat masaya ka. Kakalimutan mo na ako ay tatay mo. At kailanman huwag kang lumapit sa akin at hihingi sa mga pangangailangan mo. Okay? At hindi ko siya sinunod. Nung ako ay nag-impake, alam ng mga auntie ko dyan, malapit lang, dahil sinisigawan ako ni tatay, pambihira yung aking mga auntie. Sobra pa sa tatay ko. Sabi niya, ganun ba pag ikaw ay magiging baptist? Hindi ka susunod sa magulang? Walang silbing anak yan? Memorial for the Lord. Kailangan kong basagin yan lahat upang ako ay susunod sa Diyos ko. Uba ng Diyos. Amen. Huwag mong hintayin na ikaw ay susuko mag-aral ng Bible School, wala ka ng paa. Bulag ka na. O, may sakit ka na. Or never regret. Yung sinunod ko ang kalooban ng Diyos. Amen. Can you imagine? Idol namin, doon sa IBC, sa camp, at the age of 15 years old, si Pastor Ahito, yung nag-guide, dito, yung mga young people, ako, 15 years old lang. Pwede kang makapag-speak sa camp. Ano ibig sabihin yan? Hindi po ako nag-regret, hindi nagkamali ako dahil sinunod ko yung Diyos ko. Amen. Yung puso mo, sundin mo ang Panginoon. Yung halaga ng precious ointment na ito, nakapag-shock sa kanila. Oh! Napakasayang naman! Malaking halaga yan. Yung katapat niyan, in 3 seconds lang, binasag niya. Walang halaga sa kanya yung pera, yung very precious ointment. Yung mahalaga sa kanya, maparangalan niya ang Panginoon. Amen. Sa pobre. Malaking tulong sa pobre yan. Pero ang katunayan, hindi po yan. Yung motibo talaga ni Judas, sabi sa John chapter 12 verse 6, this he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief. Amen. Ianuin ko na yung kanyang buhay na katawan. Kasi kung patay na, ay parang hindi na yan siguro ma-appreciate. Mga young people, okay? May mga precious po tayo sa buhay. Yung ating mga magulang, ipapakita natin yung totoong pagmamahal sa kanila. Dapat sa pag-uwi natin bukas, unang puntahan yung magulang natin at sasabihin, Nay, Tay, salamat po. Pumayag kayo na ako ay pupunta doon sa camp. At doon sa camp ay na-bless po ako, Tay. Amen. Tay, Nay, I love you. Ano pa ba na yung ipapagawa mo sa akin? Yan yung dapat gawin pag-uwi natin. Amen? Hindi pag-uwi galing camp. Nandyan si nanay at saka si tatay. Kahit good afternoon or good morning, hindi sila makakarinig. Kailan mo yan gawin? Kung patay na sila? Huli na ang lahat. Dapat habang buhay pa, tayo ay magiging mabuting mga anak. Bakit? Sa iyong ipinakita ngayon. Pako na sa cross. Sa tingin ng iba, pobre. Pero sa tingin ni Mary, Savior kasi ito. Right. Sa tingin ng iba, pera. Pero sa tingin ni Mary, si Jesus Cristo. Amen. Ito po yung Messiah. Yeah. Sa tingin nila, mas mahalaga ang ministry. Pero sa tingin naman ni Mary, mas mahalaga, mayroon akong close relationship sa Diyos. Amen. Sa tingin ng iba,
reputation, karangalan. Pero sa tingin naman ni Mary, kailangan mag-surrender ako sa taong ito. Amen. Si Mary, Spiritual. Amen. Amen. Okay? Might have been sold for much than 300 pence and have been given to the poor, and they murmured against him. Tatandaan po natin, dito po ay makita natin, ito po ay malaking trials din. Or pwede nating masabing crisis din to sa buhay ni Mary. Na kung saan, kung mayroon pa sanang natutuwa sa buhay ni Mary, dahil si Mary ay gumagawa ng excellent memorial for the Lord, sana yung mga disciples. Sana sila po yung nakakaintindi. Pero sabi ng Bible, it is sad to say, sila ay nagmurmur. To hide a carnal heart. Spiritual. Yan yan sa John chapter 12, verse 5 and 6. Tatandaan po natin, wala tayong pinagkaiba kay Judas. Lukewarmness. Expose their lukewarmness. They are carnal and backslider. Haharapin mo, kahit anong guwapa na mukha yung haharapin mo, dapat isipin mo si Jesus. First love ko to. At kung ito yung gusto ni Jesus Christ para sa buhay ko, okay, gagawin ko kahit pangit pa yan. Iibigin ko ng tunay yan. Gusto ni Jesus. Soul winner kasi yan. Kristiyano yan. Nag-support kasi yan sa ministry. Mahal niya kasi yung pastor. Kaya may kasabihan, ibigin, yung awit, umanap ka ng pangit. At ibigay ng tunay. At ibigay ng tunay. Okay? Bahala ko nyo ha. Yan ka mo, pangit pala. Ano imagine? Mamatay ka. Nagsisisi ka sa mukha na pinibig mo. Dapat ipag-pray mo yan. Right. Ang kanyang mukha katulad ni Aling Judicia, dapat ay magiging katulad ni Sinay Pastor Day, Aramina. Oh. Kasi pwedeng ba Christ, hindi na importante, hindi na mahalaga, wala na yung first love sa buhay mo, backslider ka na. Right. Hindi ka mainit, hindi rin malamig. Sabi ng Bible, I will spew thee out of my mouth. Ayaw ng Diyos yung mga backslider. Yung gusto ng Diyos mga matatapat. Katulad sa mga nag-iimin dyan. Sinabi po sa Numbers chapter 14, verse number 2 and 3, siguro walang oras na, kasi pangako ko, iiklian ko ngayon para kayo ay magiging happy. Tama? Diba pag maikli ang mensahe, happy kayo? Kagabi, ang mahabang years, dito lang tayo. Yung iba, doon na lang tayo sa sa Ehipto. Alam mo mga kapatid, kung bakit hindi sila nakapasok agad sa promised land? Because murmuring and complaining. Nag-i-enjoy na ng flowing milk and honey. Pero hindi baka magiging 40 years pa. Bakit? Murmuring eh. Bakit hindi ako hahayaan ni Pastor na manligaw sa kay sister? Bakit hindi ako hahayaan ni Pastor na mag-court sa akin si brother? Alam mo kung magmumurmur ka, okay? Hahaba yung taon. Hindi siya mapapasayo. Kaya ang pinakamagandang gawin, sunod lang kay Pastor! Huwag mag-murmur! Ang sinabi ni Pastor, huwag mo lang mag-court. Hindi mo na manligaw. Sunod lang. Huwag mag-murmur. Kasi darating ang umiikli ang araw. Nakakapasok, mapapasayo yung promise
ng Panginoon. Madaling mapakinggan yung tang-tang-tatang, di ba? Kasalan na. Batoy. Amen. Hindi nanligaw sa kanyang minamahal. Oh, teacher 6 na yon, yung babae. Maganda, maraming karibal siya, nakutit siya ng babae, pero hindi marunong manligaw. Lumalapit sa akin. Sinusunod niya. Pambihira. Amen. 1 year lang, kasal na dayon. Yung nagliligaw sa kay mamaha ng mga teacher, mayroon din mga young people hindi nagustuhan ni mamaha. Right. Kaya nga sabi nga ni Rad, si Rad. Nandiyan si Rad. Sabi ni Rad kay Ray, okay? Sindi mo Rad? Oh, Rad? No. Aklanan pala. Sabi ni Rad, pambihira Ray, no? Talagang si mamaha, anong tawagan na ilap? Nagkagusto sa'yo? Nakagusto. Talagang ni Rad. Sabi ni Rad, it's a miracle. Amen. Oh. Kaya si Rad, natuto na yan. Pag mayroong nagugustuhan yan dito sa Santa Barbara, okay? Sinaside-side niya lang yan. Okay? Nakakuha na siya ng idea sa kay Ray. Ito mga babae, tandaan nyo to ha, kasi bukas wala na tayo eh. Pag mayroong lalaki na palaging nagpapapansin sa'yo, okay, manluluko yan. Okay? Yung hindi manluluko, yung mga nag-email. Okay? Naging kontra yan sa kalooban ng Diyos. Yes, right. Sabi ng Diyos sa kita, gumawa ka na ng kabutihan. Tama. Sabi ng Diyos, dahil Kristiyano ka na, dapat ikaw ay magsuot na ng suot na babae. Oh. Right. Sabi ng Panginoon, sana Kristiyano ka na, hindi ka na mag-short. Pero kung yan ay Kristiyano murmuring, oh, magsushort pa rin yan. That's right! Hindi ko nadadagdagan. Amen. Dahil naging pastor na. Totoo po yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Sabi ng tatay ko, okay, salamat sa Diyos! Dahil mayroon akong anak na pastor! Sabi ng mga auntie ko, okay, pag ako ay umuwi doon sa aming lugar, salamat, mayroon po tayong pamangkin na pastor. Amen. One time, yung aking lolo ay namatay. Dapat sana sila yung mag-decide kung anong dapat gawin. Pero hindi nila ginawa. Hinintay nila ako. At ako yung pinadecide nila. Amen. Okay? Kung anong gawin kay lolo. Dahil patay na si lolo. Yung ginawa namin, pinarty-party namin si lolo. Sila. Amen. Nakikinig. Amen. Hindi nalilay. Amen. At habang sila ay nakikinig, hindi sila naaantok katulad mo. Para nyo yung inyong pinsan, Amen. si Floripel Tiagan, pastor yan. Tularan ninyo yung buhay nila. Proud yung aking tatay na nagpastor ako. Amen. Dahil nanindigan ako na sumunod sa Diyos. Amen. Hindi ako nagpatinag kahit napakinggan ko yung indignation. Right. Dahil ginbreak ko yung precious sa buhay ko. Amen. Can you imagine? Mapapakinggan mo, magsimula ngayon, hindi na kita anak. Huwag ka nang lumapit sa akin. Mapapakinggan ko, suwail ako. Nagbuang na ako. Hindi ako nakinig sa kanila. Amen. Mga Bible student, sino Bible student? Taas ng kamay. Okay, marami.
kung kayo man ay makapagpakinig. Galing po sa auntie ninyo, galing sa tatay o magulang ninyo, na ikaw ay parang kumango na or nasira na yung ulo mo. Dahil sa Bible school ka, huwag mo silang pakinggan. Yung pakinggan mo ay ang Panginoon. Dahil darating ang araw, sila ay sasaludo din sa'yo. Pero kung ikaw ay hihinto sa pagiging Bible student, tatawanan ka nila. Sasabihin nila, tayo yung tama. Right. Si Charis hindi tama. Dahil nagtigil sa Bible school. Oh. Pero sana hindi ka tumigil, Charis. Dahil yung mga magulang ni Charis, very proud din doon. Amen. Nasabi nila yung aking anak ay nandoon na. Amen. Madre na. Ito eh, akala ko sila pag-mag-aral. Madre na, ang aking anak. Oh. Yung nanay ni Rad, masaya sila Rad, proud yung nanay mo. Amen. Sinasabi nila, yung aking anak na doon pa sa Iloilo nag-aral yun. Oh, boy. Sa Santa Barbara. Wow. At yun ay magiging pastor. Wow. Kaya nga hindi umuwi sa amin. Kasi ganun talaga pag magpari. Kasi. Oh, proud sila Rad. Kaya Rad, huwag ka munang umuwi doon. Amen. Sana umuwi ka, pare ka na. Pastor ka na. Pastor ka na dapat. Oh, ganun din ikaw, Watari. So hindi lang sa kanilang tatlo, kundi sa inyong lahat. Part yan na ikaw ay sinusubukan Right. dahil gumagawa ka ng excellent memorial Amen. for the Lord. Amen. Ganon si Mary. Ayun lang. Indignation. Tema natin. Indignation. Even si her indignation. Indignation. Murmuring. Number 2. Murmuring. Okay. Number 3. Mary make an excellent memorial for the Lord, even she heard it's a waste. Amen. Kahit napakinggan niya, ang bihira, galit na sila, nagmumurmur na sila, at sinabi talaga, sayang! Sayang. Bakit? Take mo yung precious ointment na yan. Sayang! Yun ay mababasa po natin sa Mark o sa Matthew chapter 26 verse. Okay? They had indignation saying, to what purpose is this waste? Nay, itreat kita. Kakain po tayo sa labas. Gumasta ka ng 10,000. Oh. Ngayon, dahil ginastusan mo, yung nanay mo, sasabihin ng tao, it's not a waste. Yan eh. Importante yan sa buhay mo eh. Right. Sa iyong nililigawan, bago pa lang naman kayo nakita, dito pa nakita kayo sa camp, at sinabi mo, mag-date tayo, kain tayo ng mangga, nagastos ka ng 10,000. Oh, mangga. Okay? Kung gumastos ka ng 10,000 sa babaeng bago mo palang nakilala, okay, ang sasabihin namin sa iyo, it's a waste. So dito Right. yung halaga ng taong yan. So para kay Mary, si Jesus Christ is the most important person in his life o in her life. Siya yung pinakamalalang persona sa buhay niya. Kaya na-break niya yung kanyang precious ointment. Hindi siya nasayangan. Para sa disciples, sayang. Para sa iba, sayang. Pero ang panga yan eh. Kung mayroon pang precious sa buhay ko na dapat yung ibigay kay Jesus, dapat gawin ko yan eh. Bakit? Kasi yung binigyan, kung bakit is not a waste, kasi sabi ng Bible, si Jesus na binuhusan niya ng precious ointment, yun yung Diyos. Na totoong Diyos. Amen. Okay? The Bible says in Mark chapter 16 verse 6, written,
Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. Amen. He is not here. Sa Luke chapter 24 verse number 6, He is not here, for He is risen. Not here. Mga kapatid, anuman yung ating ginawa para sa Panginoon, anumang sakripisyo, mayroon kang binasag na mga precious things sa buhay mo, kasi binigay mo yan kay Jesus Christ, tatandaan po natin, it's not a waste. Right, amen. Bakit? Kasi binigay mo sa tamang persona, sa persona na may-ari ng buhay natin, sa persona na siya po yung totoong Diyos natin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable, Amen. always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor, it's not in vain. Yes, all winner ka na ngayon, dapat choir member ka pa. Dalawa na, yung ministry. Dadagdagan mo pa! Right. Damihan mo pa! Kung nagbigay ka ng tithes, magbigay ka pa sa faith promise. Nagawa mo yan, dadagdagan mo pa. First fruits dapat ma-fulfill mo na. Kasi anumang gagawin mo para sa Diyos, it's not a waste. Right. Brethren, waste is determined, sabi nga natin, by what you value. Natin. Okay? At huwag natin tularan si Judas. Amen. Precious thing. Pera. Okay? Yung pera, tinago niya. Kasi bininta na niya si Jesus ng 30 pieces of silver. But in 24 hours later, ginagis niya rin yun doon sa templo. Yan, chapter 7, verse number 5. Si Mary, ginlos niya yung kanyang precious ointment, but he gained an excellent memorial for the Lord. Amen. Okay, yung aking persecutor na si tatay, ngayon, isa na siya sa faithful member sa simbahan namin. Amen. Na nagsasabi din, Ops, dapat sumunod tayo kay pastor. Dapat magbigay tayo ng tithes. Amen. By the grace of God, yung tatay ko, faithful member ko na. Amen. Siya, nakaupo dyan, Amen. proud sa akin, at kung ano man yung aking sasabihin, it's only by the grace of God. Sinusunod na niya Amen. sa pamilya mo, sa kakilala mo. Gawin mo, break the precious ointment sa buhay mo kung yun ay sagabal Right. sa iyong Diyos. Amen. Kung isa ka sa tinatawag ng Panginoon na magpastor, mag-aral ka sa Bible School. Paninindigan mo yan. Kaming mga pastor, sasabihin namin sa inyo, hindi po kami nagsisi dahil sumunod kami sa kay Jesus. Amen. Si Ma'am Julene, okay? Juling. Pabira yung kanyang testimony na pakinggan ko kahapon. Pinapalo ng kanyang nanay dahil mag-aral sa Bible School. Pero ngayon, si Ma'am Julene, sikat na yan sa lugar nila. Kasi nakapag-asawa ng gwapo na pastor. Okay? Oh. Mayaman pa na pastor. May mga anak na matatalino. Amen. Ngayon, kung sinunod niya yung kanyang nanay na nagpalo sa kanya, ano kaya ngayon yung buhay ni Ma'am Julie? Right. Baka kayong mga member, okay, nila, wala ngayon dito. That's right. Ano yung gustong buhay mo? Karespeto or pagtatawanan ka lang? Sana sa gabing ito, bago tayo manalangin at gagawa ng mga desisyon, okay? Tingnan natin yung ating sarili. Ito,
Buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Dahil, Panginoon, ang dami-daming tao sa mundong ito, hinanap niyo po kami, niligtas, ginamit yung aming mga pastor upang kami po, Panginoon, ay maligtas sa pamamagitan na inamin po namin na kami isang makasalanan, naniwala po kami na si Jesus Christ ay namatay sa cross, inilibing at muling nabuhay, and by faith, tinanggap po namin kayo, Lord, bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. At sinabi nyo, kami ay naligtas. Kami ay naging anak ninyo. Lord, salamat. Kami ay anak ninyo. Hindi po kami karapat-dapat niyan. Pero salamat dahil sa inyo pong pag-ibig na tunay at dalisay. Hindi ninyo tiningnan ang aming kasalanan. Hindi ninyo tiningnan yung aming karumihan. Ang tiningnan ninyo ay ang aming kaluluwa. Mahalaga po kami sa inyo. Kapatid, sa oras na ito, mahalaga ka sa Diyos. Ayaw ng Panginoon na lumayo ka sa Kanya. Maybe ba, lahat po tayo dito ay katulad din ni Mary. Mayroon po tayong daladalang precious ointment, precious things sa ating mga buhay. Pero, sa gabing ito, hinamon po tayo sa buhay ni Mary, na dahil ginawa niya yan para sa Panginoon, she break the precious ointment. Ngayon, more than 2,000 years na ang nakalipas. Hanggang ngayon, yung buhay niya ay nagiging malaking pagpapala, great encouragement sa bawat isa sa atin. Kapatid, kung mangyari sa kanya, mangyari din sa atin. Makita natin sa ating mga pastor, iba na yung buhay. Sana sa oras na ito, maging ganun ka rin. Pero, yan ay matutupad kung sa gabing ito ay i-break mo yung mga precious na bagay sa buhay mo, dahil yan ay nagpapasagabal sa iyo. Your unsaved boyfriend and girlfriend, i-break mo yan. Yes, precious sa'yo yan. Pero sagabal yan sa paglilingkod. Tinawag ka ng Diyos na ikaw ay mag-aral ng Bible School, maging pastor ka. Ngayon, kung ang sagabal ay ang pag-aaral o yung trabaho mo, i-break mo ngayon yan. Dahil tatandaan mo, anumang precious sa buhay mo, pag yan ay na-break, na ibigay mo sa Panginoon, i-save ng Panginoon yan. Huwag tayong magiging makasarili. Kasi kung magiging makasarili po tayo, masayang. Pero kung ang mga bagay na precious ay ibigay sa Panginoon, hindi masayang. Sa oras na ito, hinihiling ko, ako'y naniniwala, mayroon po sa atin dito, na tinawag ka ng Panginoon, na mag-full time sa ministry, mag-aral sa Bible School, magiging pastor, magiging Bible woman, pero mayroon ka pang, pero hindi mo pa kayang mag-break sa mga humahad lang sa'yo. Pero sa gabing ito, huwag mo silang paniwalaan, huwag mo silang pakinggan. I-break mo yan dito sa altar at sundin ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. Mayroon ba sa atin na sasabihin, Pastor, sa oras na ito, ibibigay ko yung aking pinaka-the best sa Panginoon. Gusto kong magpastor. Gusto kong magiging Bible woman. Kasi yan yung nais ng Panginoon sa akin. Kung may mga hadlang man, kaya ko na yan basagin para lang masunod kita. Mayroon ba sa atin? Gustong magpastor. Gustong mag-aral sa Bible School. Okay? Mayroon ba? Itaas ang kamay. Huwag kang mahiya. Amen. Praise the Lord. Amen, Brad. Amen. Oh, amen. Praise the Lord. May babae sa likod. Nakita po namin. Very good. Amen. Ngayon, mayroon pa ba? Baka alangan ka. Kasi hindi mo pa kayang magbasag
na mga humahadlang sa iyo. But tonight, basagin mo na yan para makapagawa ka ng excellent memorial for the Lord. Okay, mayroon pa ba? Sige, itaas mong mga kamay. Gustong magpastor, gustong mag-aral sa Bible School. Okay? Taas. Ngayon, nais ko kayo ay ipagpipray. Pumunta kayo dito sa altar. Okay? Mga kapatid, hindi tama yung ganung buhay. Sabi nga, our life in this world is like a vapor. It's like a flower. It's like pilgrim in this world. Ganon yung buhay. Hihintayin mo pa ba na wala ka nang maibibigay sa Diyos? Walang kaibahan dyan. Pero mga kapatid, kahit yan ang pagtatawag ng Panginoon sa iyo, magbibigay ako ng first fruits. Ganun ba? Okay? Ang pwedeng gagamitin ng Diyos. Amen. Pero sabi ko nga, pwedeng may maghadlang. Pero ngayon ay i-break mo yan. Gumawa ka ng commitment sa Diyos. Okay? Kayo dyan na mayroong boyfriend na unsaved, may girlfriend na unsaved, ito na ang pagkakataon. Karong nga pagpanghangkat sa ato this evening. Lain-lain nga pagpanghangkat nga dapat naton bukon sa aton kabuhi. Ari ka sa altar because you wanted to be a soul winner. Ari ka sa altar because you wanted to be a giver of your church. Financially as a partner. Ari ka sa nga altar because you wanted to destroy or to break your relationship with an unsaved boyfriend or girlfriend. And ari sa ibabaw nato are those that are being called by God in the ministry. Kaya mabala people, different cases sa ilang pagpalapit sa imo through this altar. The altar of fellowship, the altar of making decisions, the altar of making commitment before you. Father God, I'm praying for them, Lord. Ano man mo tinutuyo, plano para sa ila, O God. Hindi lamang ina matabo diri sa youth camp, kundi ina ang mga plano nila para sa imo. Matabo ina sa buko silang pagkabuhi. Amen. Yes, they are just growing up. They are on their teens, late 10s, early 20s. But Lord, I pray for them, O God, nga kabay nga hindi sila ma-sidetrack Yes. sa yawa, sa kaaway sa ning kalibutan. Kaya baluan ko, O God, nga kanami sa imo nga mga plano para sa ila. And it is up for them to stand, to be committed sa ilang mga surrender sa imo tonight. All this, we pray, I pray, and the people say, Amen. Amen. Glory to God. Salamat. Sa altar, pag-ilinak mo alay, ari sa ibabaw, you can stay, ari sa ilalong, you can go, ari sa ibabaw. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Thank you. God bless.